Isang magandang umaga po sa lahat. Ito po si Katuring, ang inyong pong abang lingkod na tangkero at kusinero ng bayan. Katunayan ay tayo po ay naghahanda na naman ng ating pananghalian. Siyempre kasama natin ang rider dito. Si Katuring ay hindi pwedeng mabuhay ng walang gulay. Mabuong maghapon. Ayan. So, pag si Katuring ay nag-i-stay sa isang shop at nagluluto, hindi pwedeng hindi mabiyayaan ang ating magiting na tagapaghatid tangke. Yan. So, magluluto tayo ngayon ng isang simpleng gulay lamang. Yan. Ngayon, sa mga nangungumusta po kay Katuring, dahil posibleng kayo po ay nagtataka, mukhang napatagal na yata si Katuring, mukhang nalugi na ho yata o kaya nagsara na. Wag naman po muna, yung pong nahihirapan at yung pong nakakaramdam sa epekto po ng kisik at galing ng mga iligalista ay hindi naman po tayo manhid dyan. At hindi rin po tayo excuse dyan. Hindi naman ho tayo Superman para hindi natin maramdaman yung epekto ng mga naglipa ng mga iligalista. Sa lahat po ng lugar, saan ka man naroon, ang kolorom naroon din. No? Kaya kailangan lang ay maging matatag po tayo. At wag po tayong tatamarin. Patuloy po tayong lalabas upang ay maghagilap ng maidadagdag na customer. Ayan. Sa awa po ng ating Diyos, sa awa po ng buong may kapal, binabahagian naman po tayo ng paisa-isa, padala-dalawa sa isang araw na bagong customer. Ayan. Kaya sa mga aspirant po dyan, hindi ho pwedeng mag-astang bossing na bossing tayo dito. Na kailangan talaga dito ay meron kang direktang partisipasyon, aktibong partisipasyon, personal na partisipasyon sa ganitong klase po ng hanap buhay. Hindi natin pwedeng iasa ang ating maliit na puhunan sa mga ibang tao. Kailangan ikaw mismo. Kaya pagka magninegosyo ka ng ganito, dapat handa kang mag-deliver, handa kang mag-troubleshoot, handa kang humalili at wala yung rider. Yun po ang isa sa pinaka na nakikita po natin base po sa karanasan ni Katuring, mga katangke. Kinakailangan talaga yung pong nagmamayari ng tangkihan na tulad nito ay handa at laging nakahanda anytime po na magpapaalam ang ating rider. Ayan. Katulad po ngayon, nagbigay na po ng senyales yung pong ating isang matagal na rider, na sabi niya susubukan naman daw niyang maglalamog. Sabi ko sa kanya, anytime. Mahirap naman na pigilan kita at pigilan ko ang iyong oportunidad na i-explore din ang ibang larangan at ang ibang hanap buhay. Kung saan nakikita mo, siyempre ang number one na dahilan dyan ay yung kita, no? Dito sa akin, mga katangke, fix po si Katuring dito. Hindi naman kalakihan, pero may hustisya. May hustisya naman, no? Kaya lang, siyempre, dahil sa kabigatan po ng trabaho, hindi ho natin maiaalis na madali po tayong iwanan. Siyempre, unang-una, hindi po free ang ating rito, ang board and lodging. Uwian po siya. Di ba? Ngayon, may mga shop naman na nag-o-offer po. Bibihira po yan
Pero may mga shop owner na offer ng free board and lodging. Ayan. Tayo hindi. Pero may konti tayong laban. Ha? Pero bagamat, sabi nga natin, ano man ang i-offer mo sa rider, darating at darating, any moment, pwede kang iwanan. So, yung ganyang pagkakataon, mga aspirant, kinakailangang handa ka. Ikaw mismo, at hindi mo pwedeng sabihin sa customer na wala pa si rider, hindi pumasok si rider, abay, iiwanan ka ng yung pinaghirapan ng mga customer. Napakahirap. Kaya ako, napakatindi po ng aking pagmamahal, pagkilala, no, sa customer. Kaya naku po, anumang bagay na nakakapagpaabala sa pagdi-deliver, naku, dyan po ako nag-high blood sa totoo lang, no? Pwede namang yan baga, yan suportahan ng ibang mga rider ng aking ilang mga shop. So hindi pwedeng magtagal, sa madalit sabi. Kaya ang lesson diyan, sabi ko nga, ay dapat yung yung mismong may-ari handa diyan. Kung ikaw ay mahiyain, kung ikaw ay hindi marunong mag-drive ng motor, hindi ka marunong magkabit ng regulator, hindi mo kayang i-take yung risk sa daan, dahil alam mo naman na tayo po pa rin nakikipagpatintero sa daan, wag mo nang pasukin ito. Wag mo nang pasukin. Tapos sa mga nag-aapuran o bumalik agad yung kita, wag mo nang pasukin ito, dahil it will take years. Hindi po siya months, it will take years. Si Catherine po ay mag-aapat na taon na po sa industriya. Pero sa ngayon, so far, hindi pa rin siya break even. Imagine ninyo, sa mga nag-a-aspirant, kaya nga may nagtanong sa atin, siguro na-offense siya, kasi hindi ko malaman kung ano ang direksyon ng kanyang paghingi ng advice sa atin, dahil tatanong niya kung kayo ba, Catherine, bumalik na yung puhunan ninyo ba? No, hindi ho ganon ang attitude ng isang nagtatayo ng isang maliit na hanap buhay na itinetake yung minimum capital o kahit gaano pa lalo pa ho yung ganito na pinasok ho tayo at hindi ho pinasok, kasabay ho natin in the existence sa operasyon. Ito po mga illegalista na ito, at hindi ho natin sila pwedeng itsapuwera sa lipunan. Kasama ho natin yan sa pakikibaka sa buhay. Kaya dapat willing kang i-take yung risk sa mga ganyan, no? Huwag mong isipin na ikaw lang dapat ang mabuhay. Kasama yung nag-illegal, illegal lang ang kanilang operation, pero kabahagi po sila ng lipunan. Ayan. Kaya ikaw, dumiskarte ka. Ngayon, kapag ang direksyon ng isipan mo, naiinggit ka na, nabubuwisit ka sa kanila, naiirita ka sa kanila, wala nang ginawa ang isipan mo at ang pag-aalala mo, kundi iniisip mo lagi yung mga kompetensya mong illegal. Tumigil ka na, dahil kung ikaw laging sabihin na natin na ikaw laging makatama, no? Ikaw law abiding citizen, no? Choice mo yan, choice din nila yan, choice din nila na maging illegal. Kaya hindi pwedeng ikaw ang bibigay na legal. At ngayon, wag ang sinasabi natin dito, focus lang tayo, concentrate lang tayo kung paano natin palakihin, pagandahin, paano natin ma-resolve ang mga challenges na dumadating sa ating daily operations. Ang dami mong dapat asikasuhin. Huwag yung mga illegal lang asikasuhin mo. Kung yun na lang ang inaasikaso mo at iniisip mo araw-araw, hindi mo na iniisip yung inventory mo,
baka mapabayaan mo pa yung business mo. Alam naman natin na dugo at bawis katulad ni Catering ang ipinuhunanan dyan. Tapos wala kang ginawa kundi asikasuhin ang pag-iisip dito sa mga illegal. Wag. Ang asikasuhin mo, paano mo ma-improve yung marketing mo at araw-araw madagdagan ang iyong customer. Okay? So sa mga aspirant dyan, kapag pinasok mo ang ganito at ang naging choice mo ay maging legal, wag mo nang kukwestiyonin nyo kung magkano binabayad mo sa permit, magkano binabayad mo sa lahat ng local and national permit. Dahil kasama yan sa pagiging legal mo. Ngayon kung hindi mo kayang gawin yon at masama sa loob mo at hirap ka, maghanap ka ng ibang mga negosyo na hindi naman kabigatan ang bayarin sa dating sa permit. Pero yung mga illegal, nangongoloro, pag nakikita mo, wag dapat. Kulay ng yan mga challenges yan mga pagsubok yan Diyan nasusukat kung gaano ka kagaling. No? Nandyan yung, siyempre, katulad na lang ni Catering, napapalibutan din po tayo ng mga naglipa ng mga illegal. Alangan naman na hindi tayo makipagsabayan. Sa anong paraan tayo may kipagsabayan? Ayan, di ba? Siyempre, kinakailangan i-offer mo yung bagay na pwedeng panlaban mo sa kanila as against sa illegal. Dito ka pa ba sa illegal? Walang brand, nakakatakot, natangke, samantalang ito, ganito. Alam mo na, hindi ko sinasabi openly kung ano yung diskarte ko, pero nakikita mo na kinakailangan tatapatan mo. Kung hindi mo tatapatan, lalampasan mo yung kagalingan ng mga nag-iillegal. Bakit ka mag-iillegal? Kung ito merong ganito, di ba? Pero sinasabi ko po sa inyo, nahirapan din po tayo. Hirap din po tayo. May maraming mga pagkakataon na kahit yung sahod natin ay hindi kayang ibigay ng shop natin. No? Pero ganun pa man, siyempre kinakailangan nating itabi yung mga dapat itabi sa ating operasyon. May mga separate packets, inilagay natin para sa tangke, para sa accessories, etc. Okay? Itinatabi na natin yung para kay rider, tinatabi na natin yung para sa akin, tinatabi na natin yung para sa utilities and rentals. Lahat po yan. May kanya-kanya pong mga pakete yan. Dahil pagka ikaw ay kumukuha lang na kung saan-saan, at hindi mo ina-account talaga, ay wala. Malulos tayo at mararamdaman mo para nagkakarinderya yan. Ubos na lahat yung pinahiram mong tangke. Yung laman ng tangke, hindi pa nagbabayad. Ang ginagawa niya, kukuha pa sa iba. Kaya dapat mahaba ang PC natin. At mag-initiate po tayo ng iba pang mga diskarte kung paano natin mapatitibay ang ating resistensya sa pagpapatuloy ng ating operasyon sa ganitong hanap buhay. Ayan, kumustahin natin si Catering. Kumusta po yung mga permit mo? Okay, so yung dalawang barangay ko tapos na. Yung isang barangay ko kukunin ko po ngayon. Yung pong business permit, mayor's permit, ang sabi naman ng isang munisipalidad na nakasasakop po sa aking isang shop, ang sabi hanggang April 30 ang deadline. So ginaguide lang niya ako dahil medyo humiwalay na ako doon sa isang wala sa hulog na tagapag-ayos natin. Sabi nung isang umaalalay sa akin na suki ko, i-online. So ayan, in-online na ni Mrs. Okay, yung annual ni Catering, hindi ako masyadong detalyado pero kahit pa paano ay noong una pinaghirapan ni Catering ni Mrs. yun, lalong-lalo na ng aking asawa. Shout out sa aking mahal na kabiyak na si Ma'am Virgie. Ayan, siya po ang nag-ayos ng aking mga annual reports. Siya rin sa biyaya rin, everything, lahat po yan dahil siya po ay nandyan sa kanyang hanap buhay nung araw. Yan po ang kanyang trabaho nung araw. At thanks to God, akmang-akma naman po at lahat po ng mga documentary requirements at mga permits and everything ay siya po ang nag-aayos. So naandun lang po tayo
nasa tabi lang niya at umaalalay kung kakailanganin po niya. Pero in fact, siya po ang gumagawa po niya. So far, ang annual reports po ni Catering sa 3 shop niya, no? Pang-apat yung aking anak, inaayos na po. At hope na iano po na ipa-receive na rin po natin sa Department of Energy. Ayan. So, kapag sa mga nag-aayos po ng ganyan, lagi pong tawag nito, parang feeling hirap na hirap. Wag ho ganon. I-try po ninyo. Puntahan po ninyo yung website ng DOE sa Google. Puntahan po ninyo yung ang tawag nito, downloadable forms, DOE downloadable forms. Puntahan po ninyo DOE downloadable forms number, kung hindi ako nagkamali, number 7 or number 8. Sa ibaba po nun makikita mo yung nakalagay doon annual reports. Pindutin po ninyo yun at makikita nyo po doon yung mga attachments o mga support requirements na kinakailangan sa inyo pong pag-prepare ng annual reports. Pero kung ako po ay gagayad ko po kayo, hindi na po, at ako'y wala na ho dyan, dahil ang sa akin po ay paano ako araw-araw po lumalabas si Catering, isang oras sa maghapon, madalas nasa shop ako, ibang shop. Tapos pero ako po ay may araw-araw po ako na customer engagement, marketing engagement po, no, sa mga karinderya, sa bahay-bahay. Nandiyan na po, hindi lang po kung paano sila i-market na pumunta sa akin, kundi kasama na rin po dyan yung pong commitment natin noong safe na paggamit, safe na paggamit ng LPG natin. For instance, pagka ako po ay napunta sa bahay, napunta sa kusina, o napunta sa customer natin, sinecheck po natin on the spot, randomly, yung pong kanilang pagkakabit ng regulator. Dahil may mga customer po na talagang hindi ho nagpapakabit ng tawag nito, ng kanilang mga regulator, di po ba? So, ganun pa man, hindi natin sila pwedeng basta talikuran at iwanan na lang. Nandyan po tayo na nakaalalay sa kanila. Ayan. O kaya, may mga nagchichismisan, papasok si Catering, aalamin, pupulsuhan kung ano na po ang kanilang nalalaman, hanggang saan na po ba. Nalalaman na po ba nila yung Republic Act 11592 o yung bagong palisiya? Ayan, maglalabasan po yan ng kanilang mga nababalitaan at karanasan na yun nga, tinanggihan na raw yung tangke nila, bawal na raw, etc. etc. Pero kung titignan mo, pupuntahan mo yung bahay, pupuntahan mo yung karinderya, puro kolorum pa rin po yan. Ganun pa man, wag mo tayong pa-apekto dyan. Bilang nangunguna o isa sa mga, sabi na natin, na nagpo-promote po tayo ng maayos at ligtas na paggamit po ng LPG, katungkulan po natin is our moral and professional obligation na ipaliwanag sa kanila kung ano ang advantage at disadvantage ng pagkatangkilik po ng mga LPG branded cylinder. Okay? So, nandyan po yung mga observations nila na ganito, but siyempre, stick on, ikaw nasa katotohanan ka ikaw nakakaalam kung ayaw nilang maniwala, well, apart na inano mo na, pinaliwanag mo na at hindi sila kumbinsido sa iyo, well, hindi mo na kasalanan yan. Ang importante, nakapagbahagi ka ng iyong ay naibigay mo sa kanila, naipaliwanag mo sa kanila, nabahagian mo sila. Yun na po ang napaka-importanting papel po natin doon. Pumunta sila sa iyo at hindi, wala ho tayong maano doon. Hindi naman ho siguro naging masama yung objective po natin. Wala hong ano doon, no? Ayan. So, siyempre, may mga pagkakataon na nakaka-capture din po tayo. Simply because, alam mo naman, meron din po tayong mga secret strategy po dyan na commonly practice din po ng ibang mga no? Kung kinakailangan kumita ka, importante kumita ka ng maliit. Pag samasamahin mo yan, pag marami, ganun din po yan. So, nag-guess na po ninyo kung anong punto ni Catering. Kung kaya ng iba, bakit hindi mo kaya? Kung yun ang nakikita mo na pwedeng magpadami ng yung customer, why not? So long as na ikaw ay kumikita, so long as na ikaw ay may pumapasok,
Tatandaan mo, nagre-renta ka. So hindi naman pwedeng to the point na talagang wala nang magpakalugi-lugi ka na. Hindi po ganoon ang punto. Alright? So, ayun po, ano? Naayos na po yung annual report. In process na po yung ating renewal ng mga business permit at mga ano pang mga local permits. At nandito kasagsagan po ang ginagawang marketing activities ni Catering. No? Hindi po tayo naka-attend doon sa training, sa seminar na isinagawa po ng ni Ginoong Arnel T. Dahil yan naman po ay continuous requirement po yan na magsanay. Pero dahil meron pa naman ho tayong valid pa naman po yung ating papel na inatas po nung tayo po ay nag-apply ng LTO, hindi pa naman ho expired yun. Yun nga ang sabi ko, hindi naman ko mo nangangahulugan na sila na-accredit, na-certify, automatic na expire na po yung mga training certificate na inatas natin nung pumunta po tayo ng Department of Energy. So let's wait for another 5 years. Not unless kapag ka-emission po tayo ng memo ng Department of Energy na nagsasabing, yung papel mo, Catering, expired na yung training mo. So, dapat mo nang ikuha bago pa well, then that's the time na i-comply po natin. But not for the sake na attend lang tayo ng attend. Pipiliin ko rin kung ano yung mga klase ng mga trains na kinakailangan na akma doon sa aking mga pangangailangan sa operasyon natin. Ayan. No? So, yan lang po muna mga mahal na suki, tatagan lang po natin. Kapag hindi na ho natin kaya, wag mong hamunin ang kapital mo, wag mong hamunin at maghanap ka ng ibang mga hanap buhay hanggat nandyan pa meron ka pang natitirang konting kapital at explore mo sa ibang larangan. Magandang umaga po at mabuhay po tayong lahat.